Amang Yahuwa na aming Diyos. Dakila ka po at makapangyarihan sa lahat. Amang Banal, maraming salamat sa patuloy mo pong pag-iingat sa amin. Hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay. Katunayan, buhay kami at malakas. Higit po sa lahat, taglay namin ang aming dakilang karapatan, ang tumawag magpuri sa iyo pong napakadakilang pangalan. Amang Banal, pakipatawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Ama, patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakilinisin nawang ganap ang aming mga puso't kaisipan upang maging karapat dapat po kami sa iyong banal na harapan. Muli po, mag-aaral kami, Ama, ng iyong mga katotohanan. Ipagkaloob nawa sa amin ang mga katangiang aming kailangan upang buong linaw naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin sa mas lalo pang ikatataas ng uri ng aming mga paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan mo rin po ang aming mahal na kapatid na mangunguna sa amin. Ipagkaloob sa amin. Ipagkaloob ang mga kaalamang kanilang kailangan upang nang sa ganon maituro nila sa amin ng buong linaw ang iyong mga katotohanan. Lahat kami maging kalugod-lugod sa iyong banal na pangalan. Narito dala po namin ang aming mga handog na aming isinimpan. Pakibasbasan mo po ang mga aming mga handog. Tanggapin mo po ang aming mga handog na aming iniaalay sa iyo. Hindi po ito kabayaran sa lahat ng iyong kabutihan, bagkus ito'y pagsunod sa iyong kautusan. Umaasa po kami, dinirinig mo po ang aming mga panalangin naming Ama. Ang lahat ng ito'y buong galang naming hinihiling sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Mga mahal na kapatid, marami po ang naniniwala na totoong mayroong tinatawag na araw ng paghukom. Na siya ding araw po na kung saan haharap ang sangkatauhan sa banal na pagsusulit. Marami din po ang naniniwala na totoong malapit na talaga ang araw na ito dahil sa mga natutupad na iba't ibang palatandaan gaya po ng mga digmaan, tagutom, lindol, at iba-iba pong mga sakuna. Ang pananaw po dito ay nauhubog ng iba't ibang pagpapaliwanag ng mga tao o kaya naman ng iba't ibang mga kanya-kanyang mga intellectual decisions. Pero sa atin po, mga tagasunod ng Panginoong Yahushua, Biblia po ang ating gagamitin. Kaya magsimula po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Ano po ang pagpapatunay ng Biblia sa mensahe na mula sa Diyos patungkol po sa kaligtasan ng tao? Magsimula po tayong bumasa dito sa Roma 1:16. Ganito po ang ating mababasa. Hindi ko ikinahihiya, next slide please. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ano po ang pagpapatunay ng Biblia sa mensahe na mula sa Diyos patungkol po sa kaligtasan ng tao? Ang Ebanghelyo po o Biblia
ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Kanino po ipinatutungkol itong kaligtasan? Ang sabi po sa talata na nabasa natin, para lang doon po sa bawat sumasampalataya. Kaya ang kaligtasan po ay inuukol para sa bawat individual na sumasampalataya. Hindi po yan collective. Kaya hindi ibig sabihin na pag isang tao o individual napasama o napaanib sa isang religious organization ay maliligtas o ligtas na siya. Ano po ang matibay na saligan ng kaligtasan ng bawat sumasampalataya, isang individual? Ang sabi diyan, ang salitang may kapangyarihan. Salitang may kapangyarihan na nagmumula po sa makapangyarihang Diyos sa lahat. Ano nga po ulit ang ating pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat? Pangalan po niya, Yahuwah. Kaya kung sino man po ay nagnanais na maligtas, ang kanilang po dapat maging dapat na saligan na dapat nilang sampalatayanan ay ang mga makapangyarihang salita ni Yahuwah po na nakasulat sa Biblia. Bakit hindi po natin dapat ilagak ang ating pagtitiwala sa ating sarili, sa sarili nating pangunawa patungkol po sa kaligtasan? Babasahin po natin sa same slide, Kawikaan 14:12 po, previous slide po. There you go. Kawikaan 14:12. Maaring sa tingin mo, kumakausap po individual, maaring sa tingin mo, ang daang tinatahak mo ay matuwid. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Bakit hindi po natin dapat ilagak ang ating pagtitiwala sa sarili nating pangunawa patungkol po sa kaligtasan? Sapagkat may pananaw po ang isang individual, kanya-kanyang pananaw. Ang individual na tao na sa tingin niya mismo ay matuwid ang kanyang daan na tinatahak. Ngunit kamatayan pala ang dulo nito. Kung babasahin po yung the same chapter and Kawikaan 14:12 sa isang version, may daang matuwid sa tingin ng tao. Ang tinutukoy diyan, yung karamihan, yung multitude, hindi na po individual. Kaya mapa-individual o maparami, pareho din po ang tingin sa kanilang dinaraanan. Yung daraanan nila, ngunit kamatayan pala ang dulo o katapus-tapusan. Kaya tunay po na kailangan nating lahat ang pag-iingat at wag lang tayo umasa sa ating sariling pananaw o pananaw at pangunawa ng nakararami tungkol sa daan po na ikaliligtas at hindi ikapapahamak at ikamamatay. Akala po na iba ay daan na tama, nagbibigay ng pag-asa. Ayun nga lang, maling pag-asa. Ang tawag din false hope. Hindi po ba? Kaya mas lalo po ito nagbibigay ng kahalaga na atin pong hanapin yung gabay po ng ating Panginoon Diyos kaysa umasa lang po tayo sa ating maling pagkaunawa, sa limitado po nating pagkaunawa. Paano po nilarawan ni Yosia? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa na maraming tao po ang hindi alam ang tunay na landas patungo sa kaligtasan. Basahin po natin sa next slide. Dito po sa Mateo 7:13-14, ganito po ang nakasulat. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok. Paano po nilarawan ni Yahushua sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa na maraming tao po ang hindi alam ang tunay na landas patungo sa kaligtasan. Kaya po nabasa natin, sino po ang pintuan sabi? Ang Panginoong Yahushua. Ano ang kanyang inuutos na gawin para maligtas? Sabi diyan, pumasok kayo sa makipot na daan. So mayroong utos. May description sa daan
napapasukan. And tanong, ano po ang ginawa ng marami o ng karamihan? Ayan yung tinatawag na herd mentality. Hindi nakinig sa utos o sa panawagan ni Yahushua na pumasok doon sa makipot at makitid na daan. Sa halip, saan po sila pumasok? Pumasok sila doon sa maluwang, doon sa malapad na pintuan. Kabaliktaran po yung ginawa. Kabaliktaran doon sa inuutos ng ating Panginoong Yahushua. Bakit po nagkaganon? Yun nga po, umiiral sa kanila yung kanilang sariling pananaw na sa tingin nila po ang kanilang pinasok na daan maluwang, malapad na daan, makabubuti sa kanila, makapagtatamo sila ng kaligtasan. Sa halip na po tatamoy nila, may kapahamakan. Kaya hindi tama na ang kinin ng sinumang reliyon na sila ay maliligtas sa dahilang marami sila sa bilang. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Wala po yan saligan sa banal na kasulatan. Tuloy po natin ang pagbasa sa 14. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kakaunti lang po ang dumaraan dito. Ano po ang sabi? Dito pinapapasok ng ating Panginoong Yahushua ang mga tao. Ang sabi, kakaunti ang nakakatagpo ng pintuan na yun. Makipot, makitid, yung daang papunta sa buhay na walang hanggan. Kaya nga kakaunti lang nakakatagpo. Kakaunti din po ang dumaraan dito. Kaya kung si Yahushua po ang pintuan daan, na dapat pong lakaran ng tao upang makasumpong ng buhay na walang hanggan, nandiyan po sa talata, may kaakibat po yan na kahirapan. Kung si Yahushua po ang daraanan natin, may kasama po yang mga matitinding pagsubok at mga pag-uusig. At nilinaw din sa atin, kakaunti ang nakakatagpo at kakaunti din po ang dumaraan. Kaya sinasala yung mga papasok. Yung iba nga marahil nasumpungan nila, natagpuan na si Yahushua pala ang daan. Ngunit ayaw naman silang dumaan. Ayaw naman dumaan doon sa pinararaanan ng ating Panginoong Yahushua. Kaya kung isipin po natin yung human psychology, yung tao by nature, ayaw niyang nahihirapan. Pag pain na po at inconvenience ang pinag-uusapan, saan babaling ang tao by nature? Doon sa mas madali. Yung walang pain, yung walang hirap, ganyan po ang nangyari doon sa karamihan. Ayaw lang pumasok sa makitid na daan, pumasok sa maluwang na daan patungo sa kapahamakan. Kaya itong mga talata pong ating nabasa, mga kapatid, nagsisilbing makahulugang paalala ng kahalagahan ng paghahanap ng tunay daan na nagdadala po sa pag-asa sa kaligtasan. Paano po makasisiguro ang tao ng kanyang pag-asa po para sa kaligtasan ay hindi masasayang? Basahin po natin sa next slide. Sa unang Timoteo 2:3-4, ganito po ang ating mababasa. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Basahin po na sa isang version, nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Paano po makasisiguro ang tao ng kanyang pag-asa para sa kaligtasan ay hindi po masasayang? Kung ang tao ay hindi lang malalaman, hindi lamang malaman, ano pa po? Hindi lamang malalaman ang katotohanan, kundi higit pa rito, ang tao po ay makakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ano po yung pagkakilala sa katotohanan? Katumbas po niyan nung pagsunod, nung pagpapasakop sa katotohanan na siyang salita ng Diyos. Kung ang tao nakita yung katotohanan, nalaman, kinilala, sumunod, nagpasakop sa katotohanan na siyang salita ng Diyos, magbubunga po ito ng kaluguran,
sa Diyos, magbubunga po ito ng kaligtasan. Saan po natin matatagpuan yung katotohanan ng kailangan para maligtas sa araw ng rapture? Next slide po. Sa ikalawang Timoteo, sa kanyang 3:15, 16 po ang nakasulat. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyan ng Diyos at mapapakidaman sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Saan po natin matatagpuan, mga kapatid, yung katotohanan ng kailangan natin para maligtas sa araw ng rapture? Sa mga banal na kasulatan po. Yung mga banal na kasulatan, makapagtuturo po yun tungo sa kaligtasan. Pero sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Yesu Kristo. Yung pagtuturo po na tungo sa kaligtasan, kung magpapaturo ang tao, kung siya'y pasasaway, kung ang tao po ay papayag na siya'y ituwid ng mga banal na kasulatan. Kaya nga po sa unang talata pa lang na ating binasa kanina, ang Ebanghelyo o Biblia, kapangyarihan ng Diyos po para sa ano po? Sa kaligtasan. Sapat na po ba yung pakikinig sa isang tao na nagbabahagi o nagtuturo ng karunungan mula sa Biblia? Basahin po natin sa next slide ang sagot. Sa unang Juan 4:1, ganito po ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat marami nagsilitaw sa mga bulaang propeta sa sanlibutan. May sapat na po ba ang pakikinig sa isang tao na nagbabahagi o nagtuturo ng karunungan nila mula sa Biblia? Hindi po sapat. Hindi nga po sapat yung basta nakikinig lang. Ang tao po yung passive listener. Ano yun? Maaaring nakikinig nga ng tahimik, ngunit hindi naman siya nagtatanong sa kanyang kaisipan. Hindi niya pinag-iisipan yung kanyang nadidinig. Kaya paulit-ulit po natin nadidinig, gayahin po natin yung mga taga-Berea. Ano po yung mga taga-Berea? Bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea. Anong ibig sabihin? Open-minded sila, mga kapatid. Hindi sila tunnel vision. Ano pa? Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Apostol Pablo. May interes. Ano pa? Araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan. Para ano? Para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Kita niyo? Apostol na yun. Tinawag na mismo ng ating Panong Yosya. Apostol Pablo may hula sa Biblia. Pero ginagawa na, sinasaliksik nila ang kasulatan para sabihin kung totoo nga ang pinangangaral ng Apostol Pablo. Kaya no offense intended. Kung sino man nagtuturo, huwag tayong basta maniniwala hanggat hindi nasusubok ang espiritu na nagtuturo na magpapatunay na sila'y tunay na po sa Diyos. Bakit napakahalaga? Nasubukin kung ang nagtuturo nga ay ng karunungan ay mula sa Biblia. Sapagkat maraming bulaan, maraming mga sinungaling na mga propeta o tagapagturo na mula sa sanlibutan. Lalong-lalo na ngayon sa ating panahon, mga kapatid. Ano yun? Double time ang pandaraya ng dyablo. Bakit? Sapagkat kakaunti na lang ang panahon natin talaga sa kanya. Kaya kinakasangkapan niya efficiently yung mga huwad, yung mga sinungaling na mga tagapagturo. Paano po nahayag? Yung mga bulaan, yung mga sinungaling o mga huwad na propeta o tagapagturo. Ituloy natin ang basa sa 2 Pedro sa 3:16, ganito po ang ating mababasa. At ito rin ang sinasabi niya sa lahat ng sulat niya. May ilang bahagi sa mga sulat niya na mahirap intindihin, na binibigyan ng maling kahulugan ng mga hangal at mahihina ang pananampalataya.
gaya ng ginagawa nila sa ibang mga kasulatan. Kaya sila mismo ang nagpapahamak sa sarili nila. Paano po nahayag ang mga bulaan, yung mga sinungaling o mga huwad na propeta na tapagturo? Sabi siya, nagbibigay sila ng maling kahulugan doon sa kanilang pinangangaral, doon sa kanilang itinuturo. Yan po yung tinatawag na I see Jesus. Nandiyan po sa screen. Kaya kung babasahin po natin sa Tagalog, yung I see Jesus po, yun po yung paraan, yun ang proseso ng pagpapaliwanag ng teksto, nagtuturo. Anong meron? Kung saan ipinapasok ng sariling palagay nila. May layunin, may ulterior motive sila. O ano pa? May pagkiling, may bias sila. Kaya, kung maalala po na yung Mateo 18:18, ano yun? Ano mang inyong talian sa lupa ay yung tatalian sa langit. At anumang iyong kalagyan sa lupa ay yung kakalagyan sa langit. Pinalitan nila yung tali sa tala. Pinalitan nila yung anuman sa sinuman. Bakit? Upang igit nila yung kanilang layunin sa pagtuturo ng talata. Ano po ang kanilang layunin or ulterior motive sa pagbabago ng talatang yan o sa pagtuturo ng talatang yan? Control yan, mga kapatid. Total mind control. Total psychological control ng kanilang mga kaanib na gustong maligtas at ayaw ayaw maparusahan. Kaya sila takot na takot pag nadidinig nila, maalis ka sa talaan. Maalis ka. Alam nyo, yung mga tagapagturo ito, inilagay nila sa kanilang kamay yung kapangyarihang magbigay o mag-alis ng kaligtasan sa kanilang mga kaanib, sa anumang bagay na kanilang mapagpapasyahan. Hindi ka sang-ayon sa kanilang pamamalakad, vocal ka, alis ka sa talaan. Hindi ka na maligtas. Pero, kung magiging briyano tayo, mga kapatid, babasahin natin Mateo 18:18, yung konteksto, mga kapatid. Anong meron sa 18 sa buong chapter ng 18 ng Mateo? Inilatag po doon yung disiplina sa eklesia. Ano yung eklesia? Yun yung po yung kapulungan ng mga tagasunod ng Yahushua Kristo. Kaya sa talata, wala tayong mababasa na whoever. Wala. Meron whatever. Hindi patungkol sa tao. Kaya yung pagbabago na ginawa na yan, maisip natin napakatindi at napakahusay ang nakaisip nito na gumawa ng pagbabago sa Mateo 18:18. Ano nga ba yung Mateo 18? Yung po yung pag-aayos ng mga sigalot sa mga tagasunod ni Yahushua. Ang mga ipapasya dito sa lupa, sinasabi diyan, ay sumasang-ayon po doon sa umiiral na mga katotohanan doon na po sa langit. Kung papayagan, kakalagan. Kung pagbabawalan ng langit, tatalian. Meron pa bang ibang dahilan kung bakit nagbibigay ng mga huwad na tagapagturo ng kautusan ng kanilang sariling pakahulugan sa kanilang ipinangangaral? Meron po. Ano pa yon? Nahihirapan silang intindihin yung bahagi ng kanilang ipinangangaral. Bakit sila nahihirapan? Sapagkat malinaw sa talata, wala sila ng espiritu na magpapatunay na sila ay kanino po? Sa Diyos. Ano po ang tawag ng Biblia sa ganitong mga tagapangaral? Sabi niya, mga hangal, may hina ang pananampalataya. Ano po ang kasasapitan ng mga ganitong uri ng mga tagapagturo? Nasa talata, ipapahamak nila mismo ang kanilang sarili sa kanilang ginagawang maling pagtuturo. Sisingilin sila, mga kapatid, sa ginagawa nilang maling pagtuturo. Tanong, sila lamang po ba ng mga huwad at sinungaling na kapagturo ng kautusan ang mahatulan ng kapahamakan? Sila yun Nagturo sila di parusa sila, ligtas ako. Ganun ba yun, mga kapatid? Basahin natin next slide. Mateo 15:13-14, ganito po ating mababasa. Sumagot siya,
ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan niyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. Yung bulag na tagapagturo, sila yung mga bulag na taga-akay ng mga bulag. Bulag na tagapakinig. At kapag bulag ang umakay sa kapwa-bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Sila lamang po ba na mahuwad at sinungaling na tagapagturo ng kautusan ang mahatulan ng kapamakan? Hindi po. Inantulad nga yun, nakitang-kita natin sa mga bulag na taga-akay, yung mga huwad at sinungaling na tagapagturo, yung kanilang inakay, tagapakinig nila, followers nila, kapwa bulag. Ano ang kahinatnan, mga kapatid, kapag ang mga bulag na tagapagturo, tagapag-akay, inakay yung kapwa lang bulag na tagapakinig, pareho silang mahuhulog dun sa hukay. Ano po ang paglalarawan ng Biblia sa mga binanggit na mga bulag na tagapagturo at kanilang bulag na tinuturuan? Basahin po natin ang sagot sa next slide. Dito sa Efeso 4:18 po, ganito po ang ating mababasa. Dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay at nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Mateo 13:15. Dahil matigas ang puso ng mga taong ito, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at ipinigit ang kanilang mga mata dahil baka makakita sila at makarinig at maunawa nila kung ano ang tama. Sunod na talata, 2 Corinto 4:4, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Ano ang paglalarawan po ng Biblia sa mga binanggit ng mga bulag na tagapagturo at kanilang bulag na tinuturuan? Malinaw po ang sagot sa atin. Sila yung mga nadiliman ng isipan. Madilim ang kanilang isipan, hindi nila maunawa yung mga espiritual na bagay. Kaya sa nasabi natin kanina, mga kapatid, nahihirapan itong mga sinungaling na tagapagturo sapagkat wala ang Espiritu sa kanila na magpapatunay sa kanila, na magpapatunay na sila po ay sa Diyos. Kaya walang sumasagot po sa hamon natin. Na sagutin nila yung kanilang maling pagtuturo na may lason. Mateo 18:18. Meron po ba sumagot? Wala. Hindi lang may pagtatanggol yun, mga kapatid. Kaya sa kanilang pagkabulag, ang sabi ng Biblia, naging mangmang sila. Bakit? Matigas ang kanilang mga puso. Anong ginawa na dahil sa katigasan ng kanilang puso? Ang sabi sa Biblia, tinakban nila yung tenga, ayaw marinig eh. Ipinigit nila yung kanilang mga mata. Ayaw lang mabasa yung tinuturo. Isinesya natin sa kanila. Bakit? Baka makita nila yung tama. Kaya, ayaw lang pakinggan yung ating mga pagtuturo, yung ating mga expose, sa ating mga pagsamba, sa ating mga podcast. Ayaw lang basahin yung ating mga ipinakikitang mga talata na magpapaliwanag sa mga dalisay na at aral at turo ni Yehosya at ng mga apostol. Bakit? Takot sila eh. Anong takot nila? Ano yung pangamba? Abay, makita, ay tama pala. Tama pala sila. Sino po ba ang bumulag sa kanilang mga isipan? Ay walang iba na, kundi si Satanas. Nandiyan sa Biblia. Kaya, maring marami na din ang nakakaunawa sa tama. Gising na sa katotohanan. Pero anong problema? Nagbubulag-bulagan pa din. May kasabihan nga tayo, mga kapatid, tatandaan yun, mahirap gisingin yung taong gising. Nakita nila yung tama, pero gusto pa nilang manatili na sila bulag. Kanino po dapat makinig ang mga tao upang marinig ang katotohanan o mga salita ng Diyos? Basahin po natin sa next slide. Sa 1:3-17 at bahagi po ng Mateo 17:13
talatang 5. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo po, hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Kanino po dapat makinig ang mga tao upang marinig ang katotohanan o mga salita ng Diyos? Wala na pong iba. Sino po yun? Ang ating pong Panginoong Diyos. Direkta. Yung utos, instruction ni Yahuwah sa atin. Pakinggan natin si Yahushua Kristo. Diba? Paano natin makikita yung pagkakaiba ng pagtuturo ng mga sinugo ng Diyos at ni Yahushua doon po sa mga huwad at mga sinungaling ng mga tagapangaral? Tuloy po natin basa doon sa Juan 7:16-18 po. Ganito po ang ating mababasa. Kaya, sinabi ni Yahushua sa kanila, hindi galing sa akin ang mga itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Palalaman ng sino mang gustong sumunod sa kalooban ng Diyos kung itinutukoy galing nga sa Diyos o sa akin lang. Ang nagtuturo ng mula sa sarili niyang karunungan ay naghahangad lang ng papurihan siya. Ngunit ang naghahangad na papurihan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi sinungaling. Paano po natin makikita yung pagkakaiba ng pagtuturo ng mga isinugo ng Diyos at isinugo ni Yahushua doon sa mga huwad at mga sinungaling ng mga tagaparan? Ay, sinugo ng Diyos. Yung sinugo po ng ating Panginoong Yahushua, hindi nagtuturo yon mula sa sarili niyang karunungan. Bakit yung iba, yung huwad na tagaparal, bakit nagtuturo sa sarili niyang karunungan? Naghahangad siyang papurihan mismo yung kanyang sarili. Pero yung tunay na sinugo ni Yahuwah, yung tunay na sinugo ni Yahushua, ang harang nila, papurihan yung nagsugo sa kanya. Papurihan si Yahuwah, papurihan si Yahushua. Yung mga isinugo ng Diyos, isinugo ni Yahushua, hindi siya nagtuturo sa kanyang sariling mga palagay. Hindi siya nagtuturo sa sarili niyang layunin o pagkiling. Kaya kung sino man na tunay pong gustong sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya sa pagtuturo pa lang kung tunay nga na isinugo ng Diyos o ni Yahushua yung nagtuturo. Sino po ang mabutang halimbawa na isinugo ni Yahushua na ang itinuturo po ay galing sa Diyos? Basahin po natin sa next line. 2 Korinto 4:2-4 po, ganito ang ating mababasa. Tinalikuran namin, Apostol Pablo po, nagsasalita. Tinalikuran namin ang mga kahiyaya at patagong gawain. Hindi kami nanlilinlang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Pawang katotohanan ang ipinangaral namin. Alam ito ng Diyos. At malinis ang aming konsyensya sa tao. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino pong mabuting halimbawa na isinugo ni Yahushua na itinuturo ay galing sa Diyos? Apostol Pablo. Sabi niya, hindi niya binabaluktot. Gaya ng ibang magtuturo, they twist the verses. Sa kanya, hindi niya binabaluktot yung salita ng Diyos para lang makapagling lang. Oh, this is a scam. Yung mga huwad na nagtuturo, ipahayag niya, malinis ang kanyang konsyensya sa mga harap ng tao. Bakit? Dahil pawang katotohanan. Purong dalisay na salita ng Diyos yung kanyang ipinangangaral. Pero sabi niya, sa kabila ng ganitong kanyang pangaral na pawang katotohanan,
meron pa din pong ayaw maniwala. Kahit sa panahon natin, di po ba? Bakit? Binulag ni Satanas yung kanilang isipan. Kaya nabasa natin kanina, mga bulag. Para hindi nila maintindihan yung mga salita ng Diyos. Kung ganun, ang sabi niya, ganun din. Ang pahayag, magdadala ito sa kanilang pagkapahamak. Yan din natutunan natin. Kanina, mga kapatid. Ano po ang isang dahilan? Kaya isinugo ni Husya ang Apostol Pablo. Basahin po sa next, the same slide, sa Gawa 26:18. Sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mata, nang sa gayoy sila ay bumalik sa ilaw mula sa kadiliman, at sila ay bumalik sa Diyos mula sa kapamahalaan ni Satanas. Sinusugo kita upang sila ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mana kasama ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ano po ang isang dahilan kaya isinugo ni Yahusya po ang Apostol Pablo? Upang idilat po yung mga mata ng mga bulag. Upang ibalik po sa ilaw yung mga nadidimlan. Upang ang mga bulag bumalik sila sa Diyos mula sa kapamahalaan ni Satanas. Naalala po yun, sinabi na po sa Pablo, turo niya, ano yun? Yung binigay sa akin ng Panginoon, itinuturo ko naman sa inyo. Sa pagkakataon to, yung turo ng Kristo, turo ni Yusya, na binigay kay Apostol Pablo, idilat ang mga bulag. Ngayon, yung turo na yun, ibinibigay naman sa atin, mga kapatid. Ano yun? Idilat ang mga bulag. Kaya nga, sa pangunguna po ng dalawang ordinadong ministro, naghahanay sila ng manleksyon para sa ating mga pagsamba, naghahanay ng mga paksa para sa ating weekly podcast. Ano pong layunin? Gayon din ang layunin ng Apostol Pablo, gaya din ang utos ng ating Panginoong Yusya. Idilat po yung mga mata ng mga bulag. Natatapos po ba ito sa dalawang ministro? Hindi po, mga kapatid. Kasama tayong lahat dyan. Kailangang i-share natin yung ating podcast, i-share po natin mga pagsamba para maidilat po yung mga bulag na mga mata. Ano po ang isang katotohanan? Na dapat pakinggan at dapat idilat ng mga bulag yung kanilang mga mata. Basahin po sa next slide. Hebreo 3:6, yung unang bahagi po. Ngunit si Yahusya ay ang anak na mamahala sa kanyang bahay at ang bahay na ito ay tayo. Ano po isang katotohanan na dapat pakinggan at dapat idilat na mga bulag ang kanilang mata? It's a biblical fact na si Yahusya po ang namamahala sa kanyang bahay. Sino yung bahay? Sabi, tayo yan. Sino yung tayo? Mga tagasunod, followers, yung eklesya na itinatag ng Panginoong Yahusya. Siya yung namamahala. Ano nga ba yung bahay na sinasabi? Diyan sa 1 Timoteo 3:15, ganito po ang ating mabasa. Kung ako'y maantala sa pagpaparian sa inyo, alam mo ang paraan kung paano ang dapat na maging asal mo sa bahay ng Diyos na siyang eklesya ng Diyos na buhay. Ito ang haligi at saligan ng katotohanan. So ang katotohanan po, si Yahusya po ang namamahala. Ano ang kanyang pinamahalaan? Yung kanyang eklesya. Yung mga taong sumusunod. Yung mga taong sumasampalataya, sumusunod sa ating Panginoong Yahusya. Kaya yung tagasunod ni Yahusya, sino kinikilala na namamahala? Sino? Ay, Yahusya. Ang namamahala sa kanila. At marapat lang sapagkat si Yahusya mismo ang nagtayo, ang may-ari ng kanyang eklesya. Sa kabilang panig, mga kapatid, si chairman, ang namamahala doon sa iglesia ni chairman. Kaya yung kanyang tagasunod ni chairman, kinikilala si chairman na kanilang namamahala. Tagasunod niya yun Kinikilala siya ang namamahala. Pero sa ating mga kapatid, bilang tagasunod ng ating Panginoong Yesu Kristo,
Sino ating kinikilang na mamala? Ang Hesus Kristo. Kaya si Usya, hindi niya pinamamahalaan yung tagasunod ni chairman. Hindi po. Sa baliktad din, sa opposite side, si chairman hindi pinamamahalaan yung tagasunod ng Hesus Kristo. Nakita po niyo yung Great Divide? Malinaw na malinaw eh. Kaya kung gano'n na lang ang pagkakilala at pagsunod kay chairman na makaanib sa iglesia ni chairman. Kaya mamimili po ang tao kung gusto niya ng kaligtasan at ayaw niya ng pagkapahamak. Sino po ang pagpipilian at ano po ang pipiliin natin? Sige. Si Yehosya na sinabing tahasan ng Biblia na siyang namamala sa kanyang mga tagasunod, ang kanyang iglesia. Si Yehosya po na ginawang Panginoon at tagapagligtas? O si chairman na namamala sa iglesia ni chairman? Si chairman na sa halip na Panginoon, siya ay namamanginoon at nangangailangan ng kanyang sariling kaligtasan at hindi makapagliligtas. Sino pong pipiliin natin? Napakalinaw ng pagpipilian. Napakalinaw ng tamang pipiliin. Kaya sa mga kapatid natin, mga salaman, mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay, idilat na po natin yung ating mga mata. Yung ating mga nabubulagang mata doon sa katotohanan itinuturo natin. Teka muna. Si chairman na-promote eh. Inangat yung kanyang pamamahala. Ginawang tagapamahalang pangkalata. Kaya tanggap na tanggap ng kanyang mga masusugid na tagasunod doon sa kanilang maliit na mundo na tinatawag na iglesia ni chairman. Kaya isang sabi lang niya, without question, without critical thinking, mag-rally tayo. Sunod ka agad. Kahit mainit, kahit walang matulugan, kahit walang pagkain, kahit walang mainom, kahit walang malinis na restroom, sige lang. Bakit natin nasabi na maliit na mundo lang yung pinamamahalaan ni chairman bilang tagapamahalang pangkalatan? Basa natin sa Mateo 28:18. At lumapit siya sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibaba ng lupa ay naibigay na sa akin. Bakit nasabi na maliit na mundo lang ang pinamamahalaan ni chairman bilang tagapamahalang pangkalatan? Sapagkat siya po namamala sa langit at sa ibaba ng lupa. Ganyan po kalawak ang pinamamahalaan ni Yosya. Kaya siya po ang tunay, biblical based speaking, siya po, si Yosya po, ang tunay na tagapamahalang pangkalatan. Kanya maliit lang yun eh. Yung fans niya. Yun lang pinamamahalaan niya. Pero ang Kristo, lubangit at lupa. Si Kristo, tagapamahalang pangkalatan. Yun ang kinikilala natin bilang tagasunod ng ating Panginoong Yosya. Ano po isang katotohanan? Na dapat pakinggan po at dapat idilat ng mga bulag yung kanilang mga mata. Next slide po, dito sa Hebreo 8:13. Nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan, malinaw na pinawalang bisa na niya ang nauna. At ang anumang wala ng bisa at luma na, ay mawawala na lamang. Ano pa po ang isang katotohanan na dapat pakinggan at dapat idilat ng mga bulag yung kanilang mga mata? Ay may bago ng kasunduan. Kung may bagong kasunduan, may lumang kasunduan. Ano po ang nangyari nang magkaroon ng bagong kasunduan? Ang sabi sa talata, pinawalang bisa na yung una. Pinawalang bisa na yung lumang kasunduan. Sa English version, sinasabi, obsolete na. Kung baka sa gamot, expired na. Ano po ang ibinunga ng pinawalan na ng bisa yung una o lumang kasunduan? Tuloy natin basa doon sa Gawa 13:39 po, ganito nakasulat. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y
hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ano po ang binunga ng pinawalan ng bisa? Yung una o lumang kasunduan. Sabi diyan malinaw na malinaw. Hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Gaano pang kalinaw gusto nyo, mga kapatid, na sumusunod doon sa unang kautusan ni Moises? Sabi, hindi na aaring ganap. Ang sino man na lumalakad pa, hindi na aaring ganap ang nagpapatupad pa ng mga kautusan ni Moises. Alam nyo, magtataka kayo Bakit yung ibang tagapagturo ipinipilit pa yung kautusan ni Moses? They celebrate the feast. Handog kaya sa bawat kapistahan na umiiral sa panahon ni Moises ang ulterior motive? Maaaring tulad ni Chairman, mga kapatid, hindi nga ipinatutupad yung ikasampu, yung tithing, yung 10%, hindi. Pero sa dami naman ng iba't ibang handugan, tanging ganito, tanging ganon, more likely is a way a lot more than 10%. Ganyan din kaya doon sa handugan na ginagawa ng mga kapistahan na nagpapatupad sa mabulag na natiling tagasunod ni Moises is more likely than not. Linawin natin. Paano po aring ganap ang mga tao sa bagong kasunduan? Basahin po natin sa Hebreo 9:15. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan, sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. Paano po aring ganapin yung mga tao sa bagong kasunduan? Malinaw ang sagot. Ginawang tagapamagitan si Yahushua po sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan. Sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Yahushua, tinubos na po niya yung mga taong lumabag doon sa unang kasunduan. Kaya sa kamatayan po ng ating Panginoong Yahushua Kristo, aaring ganap na ang tao. Sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yahushua Kristo. Kaya pag inaring ganap, sumasampalataya na ang tao kay Yahushua Kristo, magtatamo na po ang tao ng walang hanggang pagpapala na ipinako niya. Yon ang kaligtasang pangako. Alam niyo, mga kapatid, sa pag-aaral natin, isipin natin. Napakapalad natin, mga kapatid. Isipin niyo, nag-utos ang ating Panginoong Yahushua na pumasok sa kanya bilang pintuan. Sabi niya kakaunti lang ang nakakatagpo ng pintuang ito. Maisip niya, bakit ititinulot ng ating Panginoong Yahuwah na matagpuan po natin yung pintuang dang ito? Sa dami po ng ating pagkukulang, kapintasan, lahat na, kinawaan pa rin tayo. Matagpuan po natin yung pintuan ito na siyang tamang daraanan patungo po sa kaligtasan. Sa ganitong pagkakilala, sa ganitong pagtuturo, mga kapatid, we are on a very stable ground, mga kapatid. We are so sure-footed, mga kapatid, sapagkat ang salita ni Yahushua, ang salita ng ating Panginoong Yahuwah, ang ating pong tuntungan. Sabi pa niya, di ba? Mahirap ang daan patungo sa buhay ng mangga. Alam na natin yun. Matitinding pagsubok yun. Yung ating pagdaraanan. Wala pong makakawala sa atin yan. Wala pong exception dyan, mga kapatid. Pati yung mga pag-uusik, iba't ibang uri ng kahirapan. Dadaanan natin lahat yan. Pero yan po, pag di pinagdaanan, patungo yan doon sa buhay na walang hanggan. Sabi niya,
These are the price we are to pay, and we are willing to pay those prices, mga kapatid. Ganyan din ba kayo, mga kapatid? Ganyan din po ang ating pananaw? Daraan tayo dyan, magtitiis tayo para sa atin pong sariling kaligtasan. Naway basbasan po tayo at aawaan po tayo ng ating Panginoong Yahuwah, ang ating pong Aba. Tumayo po tayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Yahuwah, maraming salamat po sapat muli kami nakapakinig na iyong mga katotohanan. Katotohanan na nagbibigay pag-asa sa amin upang kami magpatuloy sa aming paglalakbay. Maraming salamat po, Ama namin. Maraming salamat po, Panginoong Yahuwah, sapagkat sa dami-dami ng tao, itinulot mo, tawa ka sa amin. Pinakita mo sa amin ang tamang daan upang kami dumaan doon at magtamo ng kaligtasan. Napakabuti mo sa amin, Ama. Wala kami may babayad sa iyo. Mabuti ka sa amin, Panginoong Yahuwah. Kaya sa mga itong panahon, sumasamba kami sa iyo. Nagbibigay parangal kami sa iyo, sa iyong pangalan. Pinupuri ka po ng aming puso. Sinasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Ama namin, ipagpatuloy mo sana ang iyong awa sa amin, sapagkat hindi namin kakayanin mag-isa sa aming paglalakbay. Sinabi mo sa amin, kung tutungo kami sa aming kaligtasan, daraan kami sa mga maraming pagsubok, maraming kahirapan, mga pag-uusig. Minsan magbubuwis pa kami ng buhay. Pero Ama namin, gagawin naman natin ito. Hindi lang po sapagkat ililigtas mo kami. Gagawin namin ito, Panginoon, para patunayan namin sa iyo kung gaano ka po namin iniibig, kung gaano ka po namin minamahal. Hindi kami sumusunod sa iyo sapagkat may gantimpala ka sa amin. Sumusunod kami sa iyo, Panginoon, sapagkat kumikilala kami sa iyo, Ama. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabait mo sa amin araw-araw. Kitang-kita namin ang pagpapala mo. Kitang-kita naman, iniiba mo kami sa mga sanlibutan. Salamat po, Ama. Salamat ang pagpapala mo at kabutihan mo sa amin. Alalahanin mo sana aming mga mahal sa buhay. Mga kapatid namin sa laman, kamag-anak, kaibigan. Hanggang ngayon bulag pa sa ganitong katotohanan. Ama namin, kung paano mo kami hinawaan, kung paano mo itinuro sa amin yung tamang daan. Sana po, kaawaan mo din sila upang sila'y makasama namin sa magtunguri ng paglilingkod. Sumasamba kami at naglilingkod kami sa iyong banal na pangalan. Hindi kami humingi ng marami, humingi lang kami ng awa sa iyo. Itawid mo sana kami sa araw-araw, lalo na sa magulong sanlibutan naman namin. Itawid mo po ang buo naming sambahayan. Ikaw po, totoo po yun, mababasa mo sa aming puso. Ikaw lang po ang tangi namin pag-asa. Pag-asa namin na makatatawid kami. Pag-asa na ikaw lang po talaga ang tutulong sa amin. At ikaw nakakaalam kung ano aming kailangan. Ikaw po nakakaalam na makabubuti sa iyong mga anak. Kaya Panginoon, huwag mo kaming hiwalayan. Pagtiyagaan mo pa kami. Kung ano man ang kasalanan namin, ipatatawad mo. Habaan mo po ang pagpapasensya at pagpapahinod mo sa amin upang kami manatili sa kalipunan ng iyong eklesya, mga tagasunod po ng aming Panginoong Yahushua. Umaasa kami sa ganitong pagsamba, babasbasan mo kami, pagpapala mo, iladaan mo sa amin. Ang Espiritu Santo mo, hindi mo ihiwalay upang siya magturo sa amin. Paano kami mamumuhay? Paano kami mananalangin sa iyo? Paano namin sasambahin ang iyong banal na pangalan? Ama namin, umaasa kami matibay. Ang pagpapala mo at pangako mo, ibinigay mo na po sa iyong mga anak. Pinagkaloob po
sa aming mga puso ngayong umaga. Hinihiling po namin ang lahat, Panginoong Yahuwah, sa tanging karapatan po naman at pangalan ng aming Panginoon at pagligtas, Panginoon po namin, Yahusta Kristo po. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, ang patuloy na pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumatin lahat mula ngayon at magpakailaman. Amen. Good morning po mga kapatid. Patuloy po ang ating pagpapala sa bawat isa na i-share po natin ang ating pagkakalat pananampalataya gaya po ng ating lesson ngayon para maidilat ang kanilang mata sa katotohanan at makasama natin na patungo doon po sa kaligtasan. At diyan din po, nababasa natin sa bawat pagsamba, ipanalangin po natin yung mga ibang tao, yung pamahalaan. Yun lang po magagawa natin mga kapatid upang maging mapayapa ang mundo. Pero alam natin, may plano po ang ating Panginoong Yahuwah kung ano ang gagawin niya sa mundo. Pero sa atin po, kung ano sinasabi ng Biblia, yun lang po ang panghahawakan natin sa ngayon. Yan po ang ating paalala, yan po ang ating pagsamba mga kapatid. Have a great day and have a great weekend po mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkakyat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Mga labing ang iglesia, ipagtatag.